Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalimang kabanata ng Marcos at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Mababasa po natin dito lalo na sa unang bahagi kung paano ang Panginoong Hesus ay nagsimula ng kanyang ebanghelyo. At ipinapakita nito ang tungkol sa redemptive creation ng Panginoon. Dahil ang ebanghelyo ng Diyos ay tungkol po sa muling pagpapanumbalik lalo na bilang likha ng Diyos. Ngayon, dapat po tayong kumbaga sa panahon na ito kung saan nangyari ang malaking sunog sa Hong Kong, ito ay pagpapakita po sa atin kung gaano kahalaga ang ating katayuan bilang maharlikang pari ng Diyos, bilang kanyang mga lingkod. Mayroon po tayong ganitong responsibilidad. Nais po nating punuin ang Hong Kong ng kaluwalhatian, ng pagpupuri at ng katuwiran. Katulad ng naipropesiya na dapat ang Hong Kong ay maging katuwatuwang syudad. Sa Genesis chapter 1 verse 2, nabanggit ang pagkakaroon ng buhay sa lupain, buhay sa himpapawid, buhay maging sa tubig. Dahil kalooban ng Diyos na mawala ang kadiliman at mapuno ng kasiyahan. Inihanda din ng Diyos ang Sabbath para sa atin. Sinasabi po ng Diyos na siya ang Diyos ng Sabbath. Siya ang nangunguna sa atin na magkaroon ng kapahingahan dahil sa Kanya lamang po tayo magkakaroon ng kapahingahan. Tayo po ay pinangungunahan ng Diyos mula sa isang Sabat tungo sa isa pang Sabat. Ito po ay inihanda ng Diyos. Kaya naman ang ating kapahingahan ay hindi lamang po tungkol laging Sabado o Linggo. Yun po ay higit pa doon. Ang tunay na Sabat ay ang makapasok sa tunay na kapahingahan na inihanda ng Diyos para sa atin. Bilang alagad ng Diyos, bilang nangunguna sa Kanya, nais ng Diyos na pangunahan po tayo sa ganitong katotohanan. Sa redemptive creation na ito ay pinangungunahan po tayo ng Diyos at ng banal na Espiritu.
maging sa digmaan sa pagitan ng liwanag at ng kadiliman. Hanggang ang buong mundo ay maibalik at makapanumbalik sa Diyos. Ito po ang tunay na ebanghelyo. Napakahalaga na makita po natin na ang Panginoong Hesus ay ang Mesaya. Tayo ay makukumpleto sa tulong ng Diyos. Katulad ng Diyos. Ang ebanghelyo na nais na mapangyari ng Panginoong Hesus, ang kanyang layunin ay ang matulungan po ang bawat isa na muling magkaroon ng bagong buhay sa piling ng Diyos. Ngayon ako ay 71 taong gulang. At kumpara sa buhay na mayroon po ako nung ako'y bata pa sa ngayon, masasabi ko na napaka-komplikado ng mabuhay ngayon. Dahil nung panahon ko ay napakasimple, walang internet, walang network, at napakahirap magkaroon ng international calls. Ngunit dumating ang pagkakataon ng pagkakaroon ng radio, wireless radio. At aking napagtanto ng mga mas matatandang tao noon sa akin ay hindi po nila ang tungkol dito. Ngayon naman, ngayong matanda na ako, alam lahat ng mga mas batang tao, mas batang henerasyon ang tungkol sa mga bagay-bagay nito at ako naman ang hindi alam. Hindi ko alam ang tungkol sa password, hindi ko alam ang tungkol sa mga network, kaya naman kailangan kong hilingin ang tulong ng aking mga espiritual na anak. Ako nga ay patanda na ng patanda at ang mundo ay paiba ng paiba. Kaya naman nung ako'y bata pa at ngayong pinag-iisipan ko na ito, akin nang pinagsisihan, tinatawanan ko lamang ang mga matatandang tao noon. Noon, ang eskema ng mga tao ay mas simple. Ngayon, ibang klase na ng pang-i-scam ang nangyayari sa mundo. Sa aking pagbabahagi nito, hindi lamang po ito nangyayari sa Hong Kong, bagkus ay nangyayari din po sa marami pang mga lugar. Minsan, nang ako ay magtungo sa Australia, nagtungo ako sa isang isla sa Australia at nakita ko ang ilang mga tiles. Ang Australia ay kung saan ipinadala ng mga Briton ang mga kriminal. Minsan ay may nalaman ako na mayroong isang nagnakaw ng tupa, kaya siya nasa Australia. Isa naman ay nagnakaw ng manok.
Iyon po ang mga pagkakasala na kanilang ginawa kung kaya sila nandoon. Kaya naman sa mga panahon na yan, kung ikaw ay nagnakaw ng manok, maipapadala ka sa Australia. Ngunit sa panahon ngayon, hindi na po mga manok ang ninanakaw. Bagkus ay may mga iba't ibang uri ng scam po tayong nararanasan. May mga tao pumupunta sa mga jewelry shop upang magnakaw. May mga tao na nangi-scam para sa malaking o kaya sa libo-libong mga pera. Dito, makikita natin kung paanong ang mundo ay napakagulo. Ngunit, sa kabila ng kadiliman na ito, makikita din po natin ang higit na pagliliwanag ng Diyos. Gagawin ng kaaway ang lahat-lahat. Ngunit makikita din po natin ang higit na pagkilos ng Diyos. Pahirap man ang pahirap ang mundo, makikita po natin ang higit na pag-asa sa Diyos. Kung mayroon po sa atin ang gospel, ang ebanghelyo ng Diyos, at kung yun po ang ating sasampalatayanan, inilikha ng Diyos ang mundong ito na isinasa isip ang tungkol sa muling pagbabalik buhay. Ang pagkilos ng banal na espiritu ay mas higit pa. Sa libro ng Mark, iyon po ay puno ng aksyon. Ang Panginoong Hesus ay nasa mundo at siya ay kumikilos. At ang Ebanghelyo ng Diyos ay naroon ang progresyon at ang kaharian ng Panginoon ay nasa lupa. Tignan po natin ang nasa chapter 4. Sa chapter 3, tinawag ng Diyos ang lahat ng mga disipulo. Pagkatapos sa chapter 4 naman, ay nagbahagi ang Diyos ng mga talinghaga. Nabanggit ang talinghaga tungkol sa nagtatanim, maghahasik. Iyon po ay ang pagtuturo ng Diyos. Ang mga talinghagang ito ay nagpapaalala tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ito ay kaharian ng redemptive creation. Ito ay para matanggal ang kadiliman sa mundo o kaya ang kapangyarihan ng kadiliman sa mundo. Noong una, nabanggit ang tungkol sa pagpapagaling, pagpapalaya. Sa chapter 3, naroon ang mga taong inaaskusahan ng Panginoong Hesus na siya'y mayroon lamang kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo dahil siya'y nasa kampon ng kaaway. Ngunit nagpatuloy sa pagbibigay ng talinghaga ang Diyos. Inalintulad niya ito sa buto ng mustasa. Ito po ang pagtuturo ng Diyos. At nabanggit din niya ang pagdating ng kaharian ng Diyos o kaharian ng kalangitan. Ipinapakita po ng Diyos sa atin ang tunay na ebanghelyo. Ito ay inihayag din po ng Diyos sa akin. Ano ang kaharian ng Diyos? Ano ang kaharian ng Panginoon?
Gumugol po tayo ng ilang taon upang maunawaan ng maigi ang tungkol po rito. Ano nga po ba ang kaharian ng Diyos? Ito ay hindi lamang po ang mga iglesia na ating nakikita sa pisikal na aspeto. Makikita din po natin ang mga iglesia sa ating mga ninuno hanggang sa hinaharap, mga taong nailigtas. Tayo po ang kaharian ng Diyos, mga taong sumusunod sa Kanya. Ito ay tinatawag din po nating mga di nakikitang kaharian. At sa mga local church naman, iyon po ang nakikitang kaharian ng Diyos. Kaya naman ang local church ay sinasabi po natin na siyang nagpapakita ng kaharian ng Diyos. Sa chapter 19 ng Exodus, ito sinasabi po doon na tayo ay magiging pinili ng Diyos. Lahat ng mga taong naglilingkod sa Diyos, sila din po ang nangunguna. Sila po ang kaharian ng Diyos, tunay na kaharian ng Diyos. Ano po ang kaharian ng Diyos? Ang lahat ng mga nananampalataya, mga propeta, mga lingkod ng Diyos, ay tinawag niya. Tayo po ay mga propeta, mga hari, lalo na sa mata ng Diyos. Ito po ang kaharian ng Diyos. Sa kahariang ito ng Diyos, tayo po ang kanyang mga kinatawan.
Ang Diyos ang siyang naghasik ng kaharian na ito. Dapat po nating maunawaan ang isang bagay mula chapter 4. Sa gabi ng gabing pinatila ng Diyos ang hangin. Ang unos na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit pinapakita din po nito na ang Diyos nga ay ang ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos at ang nais niya ay mawala ang kapangyarihan ng kadiliman. Naway magkaroon po tayo ng ganitong pananampalataya. Verse 1 to 20. Sabi sa verse 20, umalis ang lalaki at pinamilita sa buong Decap. At namangha ang lahat ng nakarinig noon. At ang istoryang ito ay tungkol po sa pagpapalayas ng Diyos sa mga demonyo. Ang kaharian ng Diyos ay dumating na at ang lahat ng mga demonyo ay dapat na umalis. Tapos mababasa po natin ang verse 21. Yun po ay simula na naman ng panibagong istorya. Makikita po natin ang dalawang uri ng milagro po dito. Verse 21 hanggang 23. Sabi po dito ni Jairo, verse 23, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong mga kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Si Jairo ay leader po ng sinagoga, ngunit naritong dumulog siya sa Panginoong Hesus upang humingi ng tulong na mabigyang kagalingan ng kanyang anak. Ang unang milagro ay mababasa verse 35 hanggang 43. Sinabi ng Panginoong Hesus, na huwag silang matakot bagkus ay maniwala. At sa verse 42, noon di bumangon ng bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na.
sila ay namangha kung paano ang batang ito ay napagaling. Pagkatapos ay binili ng Diyos na bigyan siya ng pagkain. Ito ay nagpapakita na siya nga ay tunay na buhay, kayang kumain, kayang uminom, at ang lahat sa kanyang katawan ay normal na. Ito ay maihalin tulad po natin sa sinabi sa Genesis kung paanong ang Diyos ay nagbibigay buhay sa kadiliman. Kaya naman ang mga milagrong ito ay napakahalaga. Makikita po natin ang iba't ibang milagro na ginawa ng Diyos. Ang pagpapalayas ng Diyos ng mga demonyo. Ngunit bago pa yun ay pinatila muna ng Diyos ang unos. Kaya naman bago ang insidenteng ito ay mayroon pang 2 pang himala na ginawa ang Diyos. Uri ng himala kung saan napagtagumpayan ang kadiliman. Ang pagpapatila ng unos, at sa Diyos nga ay walang kadiliman. Naroon ang pagpapagaling na ginawa ng Diyos. At ang lahat ng mga himalang ito bago pa man ang 4 na mga himalang ito ay naibahagi na ng Diyos ang tungkol sa mga talinghaga ng kaharian ng Diyos. Kaya naman ang 4 na himalang ito ay para bigyang kalakasan kung ano pa ang mga himala na ginawa na ng Diyos bago pa man iyon. Ang Panginoong Hesus ay ang simula ng kaharian ng Diyos. At sa 2 insidenteng ito ng pagpapagaling ng Diyos, nabanggit ang tungkol sa pagpapagaling sa isang babaeng nagdurugo ng ilang taon. Walang kalakasan at patuloy na nagkakasakit. At sa verse 27, nang marinig niya ang tungkol sa Panginoong Hesus, siya ay sumunod sa kanya at hinipo ang damit nito, sapagkat inisip niyang mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Nang ang babaeng ito ay tumulog sa Panginoong Hesus upang abutin ang kanyang damit, at matapos siyang hipuin ay agad naramdaman ng Diyos ang paglabas ng kanyang kapangyarihan, kung kaya siya ay nagtanong kung sino ang humipo sa kanyang damit. Lumingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam na babae nangyari, siya ay naginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan.
sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na." Dito ay hinipo po ng babae ang damit ng Diyos. Ang babaeng ito ay nasa gitna ng lahat, ngunit nakita niya na tanging si Jesus lamang ang kanyang pag-asa. Ang babaeng ito ay napakarumi at kung alam ng mga tao na siya ay madumi, hindi siya bibigyang pansin. Alam niya na siya ay maaaring masaktan ng iba kung malaman nila na siya ay napakarumi, ngunit naroon na dumulog pa rin siya sa Panginoong Hesus, nakipagsiksikan at kumapang patungo sa Hesus. Wala na siyang kalakasan upang tumayo at makipagsiksikan. Ramdam ko na ang Diyos ay nangungusap po sa atin sa paghawak po ng babaeng ito ng damit ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Noong araw ay ganito po ang kasuotan ng Panginoong Hesus. Mayroong asul na tali. Ito po ay ayon sa nabanggit sa libro ng mga bilang. Makikita po natin dito ang halimbawa ng naging insidente ng paghipo ng babae sa damit ng Diyos. Makikita po natin dito ang 8 katali at ang bawat buhol ay yari po sa 8 thread. At bawat tali ay mayroon din pong 8 notes. At sa Hebreo, ang mga espesyal na tali na ito ay may kaakibat na bilang. Makikita po natin sa screen kung pagsasamahin ng kanilang mga bilang ay aabot po sa 600.
bilang ay 600, pagkatapos ay mayroon pong 8 tali na may 5 pang tali, bali ito ay 13. At kung pagsasamahin ito po ay 613. At ano ang sinasabi po nito sa atin? Makikita natin ito sa Isaiah 61 verse 3, ang tungkol sa puno ng katuwiran. At kung titignan po natin ang ibig sabihin ng bawat tali, iyon po ay tungkol sa katuwiran, anak ng katuwiran, anak ng Diyos na nagbibigay katuwiran. Pagkatapos idadagdag ang 5 at 8. Iyon po ay nagtuturo tungo sa puno ng katuwiran. Na nagbibigay ng kaluwalhatian at papuri sa Diyos. Kaya naman para sa puno ng katuwiran, tignan po natin ang naunang bahagi. Mayroon pong 8 tali na ang ibig sabihin din po ng 8 na ito ay kaligtasan. Ito po ay bilang ng Panginoong Jesus. Pagkatapos ay 5, ang nire-representa po nito ay ang Pentateuch o ang biyaya, habag at biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, pinapakita po nito ang kaligtasan na atin pong natatanggap sa Panginoong Jesus at ang salita ng Diyos. At ang kulay asul. Sa libro ng mga bilang, alam po natin, nagagamitin po natin ang asul na tali ito para sa mga pari. Ang pari ay tao at isa din pong pari. Ano makikita po natin dito? Naroon ang muling pagbibigay buhay, ang habag at biyaya ng Diyos, ang pagiging maharlikang pari, ang pagiging hari, at sa telang ito na isinuot ng Diyos, makikita po natin ang tree of life o ang puno ng buhay. Ibig sabihin, makikita po natin na ang mga milagro ng Diyos ay ang pagbibigay buhay, ang pagbibigay kagalingan, at ang lahat ng ito ay nagtuturo tungo sa redemptive creation o sa muling pagbibigay buhay sa mga likha ng Diyos. Ngayon, tignan po natin ang nasa libro ng mga bilang, chapter 15, ika-15 kabanata. Sabi po dito, sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit, susuksukan nila ito ng asul na tali. Gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa ganoon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa kagustuhan. At sabi po sa ika-17 versikulo, sinton ninyong lagi ang aking mga utos at kayo lubos na magiging nakalaan sa akin. Dapat napakalinisan ang sarili
at ilaan ang sarili sa Panginoon. Maging maharlikang pari. Pagkatapos ay sa verse 41, sabi doon, ako si Yahweh na inyong Diyos, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo, ako si Yahweh na inyong Diyos. Nais ng Diyos na ang bawat Israelita ay maging tree of life o maging puno ng buhay at nang masunod ang Diyos. Si Yahweh ang Diyos ng kaligtasan, Diyos ng muling pagpapanumbalik. At sa panahon ni Jesus, suot niya din ang telang ito pagkatapos naroon ang babae na hinipo ang kanyang kausuotan. Pagkatapos siya ay nakatanggap ng kagalingan. Ito po ay milagro na nasa isa pang milagro na nagpapakita ng muling pagbibigay buhay. Ang pagtatanggal ng kadiliman at pagbibigay ng kaliwanagan. Dito, pinapaalala ng Diyos na atin pong hipuin ang tassel o kaya ang kasuotan ng Diyos bilang pagpapakita kung paanong inaabot din po natin ang puno ng buhay at ang salita ng Diyos. Ang himalang ito ay higit pa sa himala na natanggap ni Jairo at ng kanyang anak. Dahil hindi lamang po tayo nabigyang buhay upang tumanggap ng buhay, bagkus ay nabigyang buhay po tayo upang maging anak ng Diyos. 6:1-3. Tayo po ang puno ng katuwiran at tayong magbibigay kalwalhatian sa Diyos. At sa paghawak natin sa Diyos, tayo po ay magiging kanyang mga alagad. Maaaring ang mundo ay puno ng kadiliman, ngunit tayo magbibigay ng kagalingan. Tayo magbibigay ng himala at ng pagpapala. Ang Diyos ay nasa atin pong kalagitnaan na siyang nagpapakita ng kanyang kalakasan at kaligtasan. Mga kapatid, tayo pong lahat ay pinagpala. Ano man ang ating tinanggap ngayon, ay mula sa Panginoon. Ito po ay mula sa buong Biblia. Kayo ang puno ng katuwiran. Kayo ay magbibigay ng muling pagbibigay buhay, hindi lamang po ng kaligtasan, bagkus ay magbibigay din ng buhay. Tayo po ay tumayo at purihin natin ang Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tulungan mo kami na tumulog sa iyo. Ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang siyang patuloy na manahan at makita sa aming mga buhay.
刚没留完，确定吗？不要啊，等一下啊，没关系的。这是谁了？还是你给我买一个米，小米，一个人很贵，这个不需要吧，还好，对我来说没有什么太大差别。好，你现在用的是哪一个？Today's Stepper. Today's Ben. 是不是有没有吱吱吱吱啊？可以用你的，给一个人用。你刚没留完，确定吗？不要啊，等一下啊，没关系的。这是谁了？还是你给我买一个米，小米，一个人很贵，这个不需要吧，还好，对我来说没有什么太大差别。好，你现在用的是哪一个？
kapatid, narito po ang kaharian ng Diyos. At binigyan niya tayo ng bagong pagkakakilanlan. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoong Jesus, pinupuri ka namin. Ikaw ang hari ng mga hari at ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang pinanggagalingan ng bawat himala. Ikaw ang lamang ang aming pinupuri at pinapasalamatan. Panginoon, pinupuri kita dahil ikaw ay narito na siyang nagliligtas sa amin. Binigyan mo kami ng espesyal na pagkakakilanlan. Pinili kami bilang maharlikang pari. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. Ikaw ang Panginoong Yesus. Ikaw ang simula ng Ebanghelyo. Ang misteryo ng Ebanghelyo ay naihahayag dahil sa iyo, Jesus. Sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos, ang di nakikitang kaharian ay patuloy na nakikita. Panginoon, aming niyayakap ang pagkakakilanlanan na ito. Diyos amang nasa langit, kami dumudulog sa iyo. Panginoon, ngayong umaga ay naihayag ang Ebanghelyo sa amin at nabanggit na ang anak ng Diyos ang simula ng Ebanghelyong ito. Panginoon, patuloy mong itanim sa amin ang Ebanghelyong ito. Sa amin pong mga buhay ay naroon ang mga unos at kadiliman ang patuloy na bumabalot sa amin. Kami ay nakatali katulad ng sinapiang tao sa Gadarenes. Katulad din po ng babae na ilang taong nagdurugo, ngunit ngayon kami ay dumudulog sa iyo. Mga kapatid, gamitin po natin ang pagkakataong ito upang siyasatin ang ating mga buhay na kailangan natin ang Ebanghelyo ng Diyos. Alam po ba natin ang lahat ng ating mga sitwasyon at kung paanong dapat nating hawakan ang laylayan ng damit ng Diyos? Meron po ba tayong ganitong uri ng pananampalataya? Ang Ebanghelyo ng Kaharian ay katulad po ng isang buto na itinanim sa ating mga puso. At ano ang nagpapalago nito ayon sa pananampalataya? Kung alam po ninyo ang sitwasyon ng iyong mga buhay, tayo po ay manalangin. At sa pagpupuri ng nasa worship team, tayo po ay dumaing sa Diyos. Atin pong idalangin na mahawakan ang laylayan ng kaharian ng Diyos. Ang Panginoong Yesus, ang simula ng Ebanghelyong ito, ng kaligtasan ito, naway mahawakan po natin ito. Panginoon, aming sinasabi sa iyo kung gaano ka namin kailangan. Kami ay katulad din po ng babaeng ito na may ilang taong nagdurugo. Panginoon, marami kaming hindi nalalaman at hindi kaya. Naway buksan mo ang aming espiritual na mga mata. Nais naming mahawakan ang laylayan ng iyong mga damit. Kami ay naniniwala na sa aming paghawak ng laylayan ng iyong damit, kahit pa ito ang sulok ng iyong damit, hanggat naaabot ka namin, O Diyos, alam namin na ang lahat naming problema ay mabibigyang solusyon, ang aming sakit ay mapapagaling,
bawat kadiliman ay mabibigyang liwanag. Habang nakikita po natin ang bandila ng Panginoong Hesus, atin din pong itaas ang ating kamay bilang prophetic action kung paano hinahawakan din po natin o kaya inaabot ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Atin pong itaas ang ating mga kamay sa ating espiritu. Sabihin po natin sa Diyos, Panginoong Hesus, hayaan mong mahawakan ka namin. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming kaligtasan. Panginoon, ikaw ang makatwirang puno. Ang iyong kalwalhatian ang siyang patuloy ng magbibigay kagalingan. Mga kapatid, sa ating pagtingin sa bandilang ito ng Panginoong Hesus, atin pong sabihin sa Diyos kung gaano natin siya kakailangan. Itaas po natin ang ating mga kamay na para bang hinahawakan ang sulok ng bandilang ito. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoong Hesus nang may pananampalataya at sabihin sa Kanya, Panginoon, sa aking paghawak sa iyo, ang lahat sa aking buhay, lahat ng kahirapan sa pinansyal man na aspeto, sa physical na pangangatawan, sa aming pakikipag-ugnayan, sa aming pamilya, bawat miyembro ng pamilya, kung sila man ay humaharap ng mga problema sa buhay mag-asawa, ngayon sabihin natin sa Diyos, Panginoon, ang kanilang mga ugnayan ay mabibigyang kagalingan. At lahat mga kapatiran na may cancer, o kaya may mga kakilala na mayroong cancer, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, ang aking mga kapamilyang ito ay katulad ng babaeng ito na nangangailangan ng kagalingan. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Tayo po ay dumaing sa Diyos. Idulog sa Kanya ang bawat paghihirap, kawalan ng pag-asa. At maaaring may mga kapamilya din po tayo na patuloy na inaatake. Ang Panginoong Hesus nawa ang dumalong sa atin. Pagagalingin ng Diyos ang bawat nating sakit at karamdaman. Ang bawat ugnayan ay mapapagaling. Ang lahat ng mga pag-atake mula sa kaaway ay matitigil dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Ngayon tayo po ay manalangin sa iba't ibang wika at patuloy na dumulog sa Diyos. Panginoon, sa pagdating ng iyong kaharian sa iglesyang ito, alam namin ng bawat sumpa ay mawawala.
Panginoon, iyong papagalingin ang bawat isa sa amin. Ang kaharian ng Diyos ay narito, nasa ating iglesia, nasa ating mga pamilya. Panginoon, sa iyong ngalan aking pinoproklama ng iyong pag-ibig ang patuloy na pumasok sa amin at magbigay kagalingan sa amin. Panginoon, patuloy mo kaming baguhin. Tulungan mo kami, O Diyos, na higit kang makita. At sa aming pagdulog sa iyo, kami din po ay magiging puno ng katuwiran, puno ng buhay. At yayakapin ang pagtawag na ito. Panginoong Hesus ay ang puno ng buhay. Sa paghawak po natin ng puno ng buhay na ito at pagkain ng prutas mula sa punong ito, tayo ay magkakaroon ng buhay na pangwalang hanggan. Tayo ay magiging kumpleto, magiging perpekto dahil ang Diyos mismo ay perpekto. Hindi lamang po tayo maliligtas, bagkus ay magiging puno ng buhay. Sabi po sa Isaiah chapter 61 verse 3. Natin po itong matatanggap. Matatanggap na ang Diyos nga ang puno ng buhay. Dahil sa Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos ang simula ng Ebanghelyo. Tayo po ay magiging maharlikang pari, magiging puno ng buhay, puno ng katuwiran. Panginoon, ibinibigay po namin ang amin pong buhay. Sinasabi ng Diyos na ang pananampalataya natin na siyang magbibigay ng kaligtasan at kagalingan. Tayo po ay gagamitin ng Diyos upang maging kanyang mga sisidlan. Panginoon, maraming salamat. Ngayon atin pong buksan ang ating mga mata. Sinasabi po sa Biblia, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka at panatag mo iyong kalooban, ikaw ay magiling na. Ayon sa pananampalataya, ayon sa Espiritu ay atin pong abutin ng Diyos. Atin po itong ideklara para sa Hong Kong.
Atin pong ipanalangin na ang Hong Kong ay makapanumbalik sa Diyos. Ang syudad na ito ay napagaling ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay inyong matanggap. Ang kaguluhan ay matatapos din. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Naway ang iyong kapayapaan, ang iyong katuwiran sa pamamagitan ng aming mga panalangin Panginoon, naway maghari ka sa Hong Kong. Maghari ka kung nasan man ang bawat naming kapatiran. Bigyan mo kami ng kapayapaan na kami nga, O Diyos, ay mabigyan ng kagalingan at naging perpekto na dahil sa iyo. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Ikaw ay aming pinapalakpakan, atin pong purihin ang Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat kapatirang narito na sa inyong pag-abot sa Diyos. Kayo ay magiging katulad ni Jesus dahil kayo ay mga puno ng buhay. Sisidlan ng muling pagbibigay buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay inyong matanggap. Ang kahiyan na inyong naranasan noon, kayo ay patuloy na palalakasin ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangmagang debosyon. Magandang umaga.